Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me. Tayo mawit lahat, mga kapatid. And bukan natin ang ating mga labi. Narito tayo upang magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong mangimi na umawit sa Panginoon dahil siya'y karapat-dapat purihin. Hallelujah! Salamat sa kanyang dugo. Purihin siya sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah! Yes, Lord. Ibukan niyo ang mga labig. Umawit tayo, bata, matanda. Lahat tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah! Sayang mga pagkakataon, mga kapatid, kung hindi nyo maawitan ng Panginoon, kung hindi nyo may bubukang yung mga labi upang magpasalamat sa Diyos. Hallelujah! Purihin siya sa gabi. Dapat ka, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya sa gabi ito. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Yes, Lord! I come broken. Oh, I come broken to be mended. I come wounded.
Amen, amen. Ating palapakan ang Panginoon. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Salamat sa napakayaman na biyaya ng Diyos. Hallelujah. Nasa kabila ng ating mga kakulangan, tayo ay tinatanggap pa rin, wini-welcome pa rin ang kaniyang biyaya. Hallelujah. Ng kaniyang napakadakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Panginoong Diyos, muli pinsan pa kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po Diyos sa isang napakainam na gabi na iyong pinagkaloob. Bagamat maaring Panginoon ang aming mga katawan ay napapagal at maaring maraming mga dahilan o Diyos upang kami ay manatili na lamang sa aming mga tahanan. Subalit o Diyos, ang aming mga puso ay iyong inuudyukan ng iyong Espiritu. Hallelujah. Kailangan ka namin o Diyos sa aming buhay. Kailangan ka pa namin, Panginoon, na gumagawa sa buhay namin. At ang gabi na ito, Panginoon, ay iyong pinagkaloob upang kami ay magkasama-sama, magtipon-tipon sa ilalim ng iyong banal na Espiritu. Upang kami, O Diyos, ay tumanggap minsan pa ng kalakasan mula sa iyo. At minsan pa ay aming ibalik sa iyo ang mga mataas na mga papuri at pasalamat. Dahil hindi ka kailanman nagkulang, hindi ka nakalimot sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa isang saganang biyaya sa gabing ito. Lord, muli minsan pa ay aming inahandog aming mga buhay sa iyo, lumalapit, katulad ng aming inawit, O Diyos. Kami ay guilty sa maraming mga bagay. Subalit salamat sa iyong saganang biyaya. Salamat po na kami iyong pinapatawad, O Diyos, kapag kami ay nagkukulang, nagkakasala sa iyong harapan. Hallelujah, sa iyong mga salita. At tinuruan mo kami na maging mababalagi ang aming mga puso, O Diyos, sa pagkilala, to confess our sins, our trespasses, Lord, sa aming mga kakulangan pa, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makatayo lamang sa iyong biyaya. Tulungan mo kami, O Diyos, palakasin mo pa kami sa aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, na tumanggap pa kami ng kapangyarihan at kalakasan mula sa iyo, O Diyos. Habang aming nasasaksihan ang napakagulong sanlibutan, O Diyos, na aming kinabubuhayan sa uling mga araw na ito, Diyos. Tunay, Panginoon, na wala kaming pag-asa, kundi ikaw lamang. Ang aming pag-asa ay ikaw at ang iyong salita, ang kalakasan na mula sa iyong banal na Espiritu, O Diyos, na umaakay sa amin. Hallelujah! At patuloy kaming inaakay palapit sa iyong mga salita, O Diyos, sa iyong mga kalooban. Panginoon, may you bless once again your word at bayaang minsan pa'y mangusap ka sa aming mga puso at sa ilang mga sandali, Panginoon, ay aming patuloy na i-meditate kung gaano ka kabuti, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, kung gaano kasagana ang iyong ang iyong biyaya, O Diyos, na gumagawa sa buhay ng iyong mga banal, na kami ay patuloy na pinalakas at patuloy kaming binibigyan ng malalim na desire sa aming mga puso upang patuloy na maglingkod lamang sa iyo sa huling mga araw na ito, O Diyos. Lord, may you bless once again your servants and ang bawat isa, Panginoon, na makakarinig ng iyong mga salita. Lahat, O Diyos, ay aming pinagkatiwala lamang sa iyo sa gabing ito. Kalakay pa mga papurit pa salamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Lahat ay malaya mo na mga kaupo. Purihin ng Panginoon. At wait lang mga musician. Meron lang akong awit. Gusto ko lang muna handog ng isang simpleng awit bago tayo punta sa ating paksa. Pamagat ng awit ay It's Already Done. So ano man ang ating kalagayan ngayon, sinong sumasampalataya, it's already done. Sa gabi ito, mga kapatid. Praise God. Nice ko muna mag-ano sa awit. It's already done. It's already done. The battle is over. The victory is won. It's already done. It's already done.
It's already done. The battle is over. Victory's been won. It's already done. It's already done. Hallelujah. It's already done. Oh, it's already done. The battle is over. The victory is won. It's already done. I'm already here. I'm already here. Hallelujah. The battle is over. The victory's been done. It's already done. My family is saved. Hallelujah. My family is here. Oh, the battle is over. Victory's been won. Oh, Satan is already done. It's already done. Hallelujah. It's already done. Oh, it's already done. The battle is over. The victory is won. It's already done. Hallelujah. It's already done. It's already done. Hallelujah. It's already done. The battle is over. Thank you, Lord. Victory is won. It's already done. The battle is over. The battle is over. Victory is won. It's already done. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos, purihin siya. Salamat sa kanyang biyaya. It's already done sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga banal. At anuman ang ating mga conflict na ating naranasan ngayon, ito'y tapos na sa paningin ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Let's read our text sa 2 Corinthians chapter 3. Ako'y mangusap lang ng ilang bagay sa malit na bagay. Second Corinthians chapter 3 sa verse 18. But we all, with unveiled face, beholding us in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Everybody say amen. Amen. Purihin ng Panginoon at magandang gabi sa ating lahat, sa mga nandito, sa mga mga kabahagi sa gabi ito sa ating gawain. At bagamat marami ang hindi natin nakasama sa mga itong gawain, but I believe lahat tayo ay nadadama ang apoy sa ating mga puso para tayo ay dalhin o patuloy tayo akayin
sa presensya ng Panginoon. Sabi ng ating MC kanina, napakalaga ng gawain na ito, napakalaga ng ating pagkisama-sama sa mga salita ng Diyos sa gabing ito. Kaya atin lamang enjoy at huwag tayong maging kimi sa pagbabalik ng pasalamat sa Diyos. Sa nakalipas na mga araw ay atin nakikita ang sabihin natin ang napaka-critical na panahon. At totoo ang salita ng Diyos, mga kapatid, na hindi na nagbibiro ang mga panahon, ang mga araw. Ang impact ng mga nangyayari sa ating panahon ay napaka-bilis mag-evolve or mag-transform. Nakarang linggo lang ay wag niyan. Ang presyo ng gasolina ay tama lang pero biglang nag-spike na naman pataas dahil sa mga conflict. At marami ang mga naapektuhan sa war, sa giyera between Israel and Iran. At kung kayo ay nanonood ng mga news, ay makikita niyo ang suffering, ang pain, mga bata, mga civilian, mga innocent na mga tao. At totoo yung sinasabi ng Scripture na ang puso ng marami ay manglulupaypay. Kahit man ang mga Jews, ang mga Hudyo, ay pag may mga interviews, ay ganoon din ang kanilang sinasabi. Bagamat sila ay minsan ay complacent sa shelter, sa underground na kanilang na-provide, na sinasabi nila na safe sa lugar na yun. Pero natin na walang safe maliban sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Walang safe maliban ang Diyos ang siyang gumawa sa bawat isa. So hindi lubusang magagapi ng kaaway ang bayan na ito ng Diyos dahil meron pang mabuting planos ang Diyos sa kaniyang pinili. So habang tayo ay nag-aantay ng mga panahon, ay gusto ko lang tingnan ng bahagi na ito. Ating paksa is now. What do you perceive in yourself? Sa inyong nakikita sa ating panahon, ano ang ating nauunawaan o ano ang ating nakikita sa ating mga sarili? Sabi ni Pablo, but we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. So ano inyong nakikita sa inyong sarili? Because dito ay mamaya titin natin, sabi ni Pablo, we behold or we all looking in a mirror. And spiritually speaking, mga kapatid, lahat tayo ay tumitingin sa sabihin natin, sa isang malaking salamin. At of course, sa isang salamin ay merong reflection na dapat nakita. At ano ang inyo nakikita o namamasdan doon sa harapan ng isang malaking salamin? Ano ang nakikita ninyo sa inyong sarili? Dahil tayo, ang tinutukoy dyan ni Pablo, we all looking in a mirror. So ano ang pinapakita dyan ni Pablo? With unveiled faces, ibig sabihin ang mga mananampalataya ay wala nang talukbong sa mukha. Ibig sabihin, wala nang umaharang, wala nang pumipigil, at malinaw natin nakikita ang biyaya ng Diyos sa gabing ito. Sino sa atin ang mag-agree sa bagay na yan? Malinaw natin nakikita ang mabuting plano ng Diyos sa ating panahon. Amen po ba? Malinaw natin nakikita ang lahat ay nangyari at kontrolado ng Diyos at walang bagay na aksidente. Malinaw natin nakikita ang mga developments sa ating panahon. Dalhin lamang natin ang sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled. At huwag tayong padala sa mga bagay na nangyari. Ang ating tayong magagawa sa ating panahon ay manalangin. At ang gabing ito ay napakainam para ang ating mga puso ay ibaba pa sa Diyos. While majority sa ating panahon ay nanglulupaypay ang puso at damdamin, natatakot, nababalisa.
Pero ang ating pag-asa ay sa Diyos. Ang ating pag-asa ay sa tumawag sa atin. At sabi nga ni Pablo, kung kilala niyo ang Diyos na tumawag sa inyo, hindi tayo manglulupaypay o mababalisa. Sabi ni Pablo, I am persuaded that God who called us is able. Meron ba tayong mga panalangin sa gabing ito? Meron ba tayong mga daladala sa gabing ito? The Lord who called us is able sa gabing ito. Huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag tayo makalingat, huwag tayo makalimot sa mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ay sumasa atin sa uling mga araw. So, sa panahon ng Israel, balikan lamang natin konti, no? Hindi sila makatingin sa kalwalhatian na tinanggap ni Moises sa magitan ng kaniyang pagharap sa presensya ng Diyos at sa mga salita ng Diyos. Ang bayan ay hindi lubos makakita, makatitig, or hindi nila maunawaan ang karanasan ng likod ng Diyos for the last 40 nights and 40 days sa taas ng Mount Sinai, habang tinatanggap ni Moises ang 10 kautusan, ang mga ordinances, ang mga salita ng Diyos. At si Moises ay nakaranas ng hindi birong karanasan sa presence ng Panginoon na nag-transform ng kaniyang physical appearance. At yun ay naging visible sa kaniyang countenance, sa kaniyang mukha, na maluwalhating mukha ang nakikita, supposed to be ang makikita ng bayan, pero hindi sila makatingin dahil nga, ang sabi dyan, ating punta ng verse 13, ating akyat sandali mga kapatid, na ang sabi dyan ni Pablo, na ang kalwalhatian na yun na tinanggap ni Moses ay lumilipas. Sabi dyan, hindi gaya ni Moses na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. So itong kalwalhatian na naranasan ni Moises sa Mount Sinai nang siya'y humarap sa presensya ng Diyos. At totoo yun mga kapatid na sino mang humaharap sa presensya ng Diyos ay nakakaranas ng transformation. At ito yung karanasan ni Moses. Bagamat ang sabi ni Moses ito ay hindi pangmatagalang karanasan, hindi ito eternal na kalwalhatian, kundi ito ay pansamantala lamang, ito'y lumilipas. At ang bayan, sabi diyan, hindi sila makatitig ng matagal. Ang ginawa ni Moses, siya ay nagtalukbong. At ano ang pinapakita ng veil sa sulat ni Pablo? Ito ay sumisimbolo ng kanilang mga unbeliefs. So yung ginawa ni Moises na veil, na pagtalukbong sa mukha niya, bagamat siya ang nagtalukbong, no? Pero yun ay sumisimbolo sa bayan ng Israel, na ang Israel ay hindi sila makakatitig sa kalwalhatian na naranasan ni Moses, bagamat yun ay pansamantala lamang. Pero yun ay mahalaga sa Diyos dahil yun ay karanasan ni Moses. Hindi yun nangyari dahil ginusto ni Moses, kundi siya ay nababad sa presence ng Diyos. Siya ay nababad sa salita ng Diyos, nababad sa paggawa, pagkilos ng kapangyarihan. At kung kayo ay sumasampalataya mga kapatid, matagal na tayong nabababad sa salita ng Diyos. Sino po nabababad sa mga salita ng Diyos? Merong transformation na nangyayari sa atin. Diba? Merong dapat nangyari na changes, pagbabago sa maraming mga bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, yung karanasan ni Moses ay isang bahagi lamang ng kaniyang karanasan sa pagbabad niya ng kaniyang buhay sa presence ng Diyos for the last 40 nights and 40 days. Tatapwat ang bayan ng Israel ay hindi makatitig doon sa glory na mayroon si Moses. Kaya si Moses ay nagtakip. At ang talukbong na ito ay pinapakita ni Pablo na ito ay nagsisilbing unbelief ng bayan ng Israel, kaya napipigilan ang kanilang pagtingin sa glory na meron si Moises.
Hindi nila maititig ang kanilang mga mata. Hindi nila lubos na maunawaan ang karanasan ni Moses. Siguro kung ating titingnan, i-meditate ang bagay na ito, ano kaya ang karanasan ni Moses under the presence? Sa ilalim, habang siya'y nakikinig, habang kapiling niya, ka-fellowship niya ang Diyos, ang Diyos ng bayan ng Israel. Habang kanyang tinatanggap ang 10 utos na mula sa Diyos, habang siya ay nabababad in the presence, wala siya maaring kamalay-malay, meron ng transformation na nangyayari. Kaya nung siya'y bumaba, pumanaog, hindi makatitig ang bayan. Subalit ito ay nagpapakita ng isang larawan. Ang sabi sa verse 14, tuloy natin, datapwat, ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas. So ito na yung pinapakita ni Pablo. Ano ba yung simbolo ng veil na yun na tumataki para hindi nila makita ang glory? Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi tinataas, na ito'y naalis, dinemolis, naalis, sa magitan ni Kristo. So bago dumating si Kristo, ang Israel, ay spiritually speaking, merong talukbong, hindi nila lubos maunawaan ang plano, ang kalooban ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa bayan na ito, na kahit napakatigas ng kanilang ulo, tinawag sila ng mga stiff-necked people, paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan, pabalik-balik sa mga kahinaan sa laman. Pero nang si Moses ay makaranas sa presence ng Diyos, nagkaroon ng transformation na yun ay nagpapakita sa mga panahon na darating, kapag dumating ang Kristo, aalisin niya ang veil. At ang sino mang makalapit sa presence ng Diyos ay makaranas ng transformation. At ang veil na ito na pinakita ni Pablo ay ang pag-iisip ng bayan, ang kanilang mga puso na nagsitigas, sabi ni Pablo. Dahil hanggang sa panahon na yun, even in the day of Christ, nang dumating si Kristo, sabi doon sa ating binasa, nanatili ang veil, ang tabing because of their unbelief. So dahil sa unbelief, dahil sa hindi pagsampalataya, kaya kapag tayo ay merong puso na hindi sumasampalataya, hindi mo makikita ang kalwalatian ng Diyos. Kapag ngayon ay meron kang puso na matigas, sabi diyan, magsitigas ang mga pag-iisip. Hindi tayo malaya ang spirito para mag-yield lagi kapag mayroong gustong sabihin ng Panginoon. Hindi natin magawang maipasakop ang ating puso, kaisipan, kaluluwa sa kalooban ng Diyos. Ang unbelief ay nagsisilbing veil, at yun dahilan, marami sa loob ng iglesia na matagal na sa gawain ng Diyos ay parang tila mga bata sa pananampalataya. Why? Because maraming bagay na pumipigil. It seems like meron pang tabing or meron pang mga bagay na hindi natin or nagiging dahilan para hindi natin lubusang makita ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Pero sino sa inyo nakakaunawa na ang gawa ng Diyos ay padakila ng padakila sa kanila na may pananampalataya? Ibig sabihin ng ating paroon parito sa mga gawain, sa mga fellowship, sa mga gatherings, sa mga prayer meetings. Kaya ilang beses ko nang sinasabi sa inyo, huwag nating maliitin ang pagkakatipon ng mga banal. Dahil dito mayroong transformation na ginagawa ang Diyos. Mayroong pagbabago na ginagawa ang Diyos. Mayroong mga tawag niyan, may mga bagay pa na inaalis. At kung mayroon pa mga unbelief sa ating mga puso, may mga bagay pa na hindi natin sinasampalatayanan, ito yung panahon. Sabi ng ating inawit kanina,
na tayo ay lumalapit. Guilty, di ba? Guilty sa ilang mga bagay, guilty sa mga kahinaan pa sa laman, guilty sa mga pagpapabaya. But we come, O Lord, to be guilty para tayo ay patawarin ng biyaya ng Diyos. We come guilty, we come desperate para tayo ay i-rescue ng Diyos. Pero paano tayo makaranas ng Kanyang biyaya kung mayroong mga tabing pa, may mga unbelief? Kaya sabi sa verse 14, nang dumating ang Kristo, ito ay na-demolish, ito ay naalis. Sa biyaya ng Diyos, sa gabing ito, sino ang nagpapasalamat sa Diyos na malinaw natin ay kita ang kabutihan ng Diyos? Malinaw natin ay kita na mayroon siyang mabuting plano sa buhay natin. Nagkakagulo na sa buong sanlibutan. Panginoon, ano pa yung plano mo sa buhay ko? Sabi ko, one time ako yung nag-meditate sa nakalipas sa mga araw. Wala nang ibang mas mainam pa sa buhay na ito, kundi tayo ay mapa sa kalwalhatian. Dahil ang buong sanlibutan ay patungo na sa kawakasan. What matters most is tayo ay nanatili sa Kanyang presensya hanggang sa maranasan natin ang transformation. Hallelujah. Now, tinan niyo, ating punta ng 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Sa chapter 4, ng 2 Corinthians verse 3, dahil sabi ni Pablo by the way, naalala ko, mayroon tayong, nag-advise ako kay Brother Joel, na magkaroon tayo ng parang private group. So yung mga hindi po nakaka-attend ng Wednesday, makasubaybay sila sa ating mga gawain. But I hope, tulad ng aking advice, ay sikapin natin, di ba? Sikapin pa rin natin. Pero gayon pa man, of course, hindi natin talaga maiwasan. So, I hope na meron, Brother Joel, meron. So, meron tayo na-create na private group para mga pag-online. Sa verse 3, sabi dyan, and even if our gospel is veiled, so tinan nyo mabuti mga kapatid, ang gospel na ito, ang kaligtasan na ito ay nanatiling may takip. Pero hindi na sa mga mananampalataya, hindi na sa inyo na tumanggap kay Kristo. Sabi diyan, it is veiled to those who are lost, who are perishing, sa mga nakapapahamak. In whose case, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they will not see the lights of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So anong ginagawa ng Diyos ng sanlibutan ito? Siya ay naglalagay ng tabing kanino doon sa mga napapahamak, doon sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, na siyang larawan ng Diyos, na siyang sinugo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan na ito, ang biyaya na ito ay natatalukbungan, mayroong veiled. Pero hindi na sa mga mananampalataya. Sa gabing ito, sino ang sumasampalataya sa gabing ito? Hindi sa inyo, kundi sa mga lost, sa mga napapahamak. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay meron pa ring tabing sa marami sa ating panahon. Pero para sa atin na sumampalataya kay Kristo, mayroong isang malinaw na biyaya. Mayroong isang malinaw na ginagawa ang Diyos sa limang araw. Mayroong isang maayos na pananaw ang mga anak ng Diyos. May Diyos pa rin na kumakalinga sa buhay ng bawat isa. Mayroon pa rin mabuting Diyos na gumagawa sa bawat isa. So anong ginagawa ng Diyos ang sanlibutan ito? Sabi ni Pablo, siya ay naglalagay ng veil. Sabi diyan, binubulag niya ang kaisipan ng marami sa ating panahon. Kapag ako ay nakakapanood ng mga videos sa social media, lalo na sa mga nangyari sa Middle East, marami talaga ang sobrang hate na hate ang Israel. Marami talagang sumisigaw, lalo na yung mga tawag niyan, manamumuno sa Iran na revolutionary regime na walang plano kundi burahin sa mapang Israel. Ang kanilang sigaw ay death for America, death for Israel, dahil yan ay magkaalay, no?
Death sa mga Hudyo at yung ganitong sigaw ng mga tao ay hindi na bago sa ating panahon. Pinakita ko sa inyo, 2,000 taon na, ito'y ginagawa na ng marami, 2,000 years na nakalipas. At lalo lang mas tumitindi ngayon. Kaya nga, nagkakaroon na ng mga tawag niyan, kampihan. Ang sabi ng Russia, kapag nakailam ang US ay sila ay tutulong sa Iran. And it seems like ang Gog and Magog ay napakalapit sa ating panahon. Ang binanggit doon sa Ezekiel 38 na 6 or 7 nations, kasama ang Russia, ang Turkey, ang Syria, ang South Sudan, ang Iran. Kaya kapag ating titingnan ang gawa ng Diyos sa ating panahon, ano na yung mga bagay na inyo nakikita sa inyong sarili? Meron bang transformation na ginagawa ang salita ng Diyos? Meron bang pagbabago na ginagawa ang Diyos sa inyong pananampalataya? Tumitibay ba ang pananampalataya niyo sa uling mga araw? Na hindi kayo nadadala ng pag-aalala, kabalisaan. Ibig sabihin, sabi ng salita ng Panginoon, siya ay nasa mga likong daan na. Ibig sabihin, ang pagparito ng Panginoon ay napakalapit na sa panahon. While ang buong sanlibutan ay natatakpan ng maraming tradisyon, maraming unbelief sa puso nila. Ang mga kaisipan ng mga tao ay hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Sa gabi ito, dalangin ko, meron tayong nakikita sa salita ng Diyos. Meron tayong nauunawaan sa mga ipinapangaral ng mga lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin, yung hindi nakakaranas ng kalwalatian mula sa Diyos, sa ating panahon, I'm talking about sa ating panahon, kapag ito hindi natin naranasan, ibig sabihin, hindi natin ang ating mga puso ay natatakpan ng maraming mga bagay. Kapag kulang tayo sa karanasan, sa presensya ng Diyos, maraming mga bagay ang pumipigil para maranasan mong lubos ang presensya ng Diyos. Kaya nga, sabi ng ating MC kanina huwag niyong pigilin ang inyong sarili. Kailan pa ba tayo matututong umawit ng malaya sa Panginoon? Di ba? Kaunti na nga lang tayo dito, ay tahimik pa tayo. Pero alam natin, mayroong mabuting bagay na inihahanda ang Diyos sa ating panahon. At kung tayo magpapatuloy na sampalataya, ang gabing ito ay pwedeng gawin ng Diyos as instrument para iparana sa iyo ang transformation. Mga bagay na ginagawa ng Diyos, mga bagay na pagbabago sa iyong mga paningin, sa iyong pagkaunawa, sa iyong mga perspektibo sa buhay. Baka iba sa atin, marami pa tayong tinatanaw sa mga panahon na darating, marami pang plano. It's all right kung ganun. Pero nawang ating mga kaisipan ay naka-anchor. Sabi nga, naka-anchor sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa sanlibutan ito, hindi na tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na naka Kristo. Dahil malinaw, natin nakikita ang mga plano ng Diyos sa uling mga araw. It's all right kung hindi mangyari ang iyong mga tawag niyan, ang iyong mga wishes. Sa mga kabataan, kung mayroon pang gustong magtrabaho, mag-aral, it's all right. Na ginagawa natin na yan sa pangalan ng Panginoon. May plano pa ba magpamilya? May plano pang magnegosyo? Or ano pang gusto natin gawin? Lahat yan, sabi ni Pablo, gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Pero kung hindi man mangyari ang maraming mga bagay, mayroong malinaw tayo nakikita. Hallelujah! Ang pagbubuhos ng kalakasan ng Diyos na kanyang Espiritu ay kanyang gagawin one of these days. And sino ang nakahanda sumalo sa biyaya ng Diyos? Sino sa atin ang nakahandang iyakapin ang saganang presensya ng Panginoon? Because it is so near sa ating panahon.
So, hindi tayo nakaranas ng ganung uri ng pagkaunawa sa plano ng Diyos. It is because mayroong pang tabing. Ang sabi sa verse 5, for we do not preach ourselves, but Christ. So, it's about time na ang Panginoong Kristo Jesus ang siyang sumagana sa buhay natin, ang siyang lubos na mahayag pa sa buhay natin. I'm so glad na mayroong mga pangaral pa na inaabot ang Diyos, ang kanyang iglesia. Totoo na kailangan natin ng confession of our faith, na sa magitan nito ay ating ipinapahayag, wala nang ibang kaligtasan maliban sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And that must be your great confession, na meron ka ng tiyak na pag-asa, tiyak na pananampalataya. Sabi ni Pablo, ang aming pinapangaral, hindi ang aming sarili, kundi, sabi diyan, Christ Jesus as Lord, and ourselves as your bondservants on account of Jesus. Magpasalamat tayo, meron pa mga lingkod ng Diyos na sinusugo sa ating panahon para tayo ay patibayin sa pananampalataya. So, ang sabi ni Pablo, verse 6, ang Diyos ay nag-utos na ang ilaw ay lumiwanag. Verse 6, sabi diyan, for God who said, light shall shine out of darkness. Ibig sabihin, ang Diyos ang mag-execute, ang Diyos ang magre-reveal sa iyo ng mga plano ng Diyos sa uling mga araw. Kapag naalis ang tabig, magiging malinaw sa iyo kung sino ka sa uling mga araw na ito, kung gaano kahalaga sa iyo ang fellowship, kung gaano kahalaga sa iyo ang presensya ng Diyos, na kahit gaano kahirap na ang buhay, ang puso mo pa rin ay nagpupursige. Hallelujah! Ang iyong pananampalataya ay humahakbang. Hindi ako papapigil sa maraming mga bagay sa lupa. Ako ay sasamba sa aking Diyos. Ako ay maglilingkod sa Diyos na umiibig sa akin, sa Diyos na nagmamalasakit. Kayo ba'y sumasampalataya na ang Diyos ay nagmamalasakit sa buhay ninyo? Na ang Diyos is your provider sa inyong mga pangailangan. Hallelujah! Ang Diyos ang siyang nagmamayari lahat ng bagay, at ang Diyos ang nakakaalam kung paano i-provide ang iyong pangailangan. Then anong ating gagawin? Magpatuloy tayong maglingkod at magpuri sa Diyos. Sa uling mga araw, maraming nahihirapan. Sabi ni Jesus, dating ang panahon ng famine, ang mga kahirapan, ang lindol, ang mga wars and rumors of wars ay mangyari. At kailangan mangyari, sabi ni Jesus. Pero ang mga tao na walang alam sa mga plano ng Diyos ay nababagabag, nababalisa ang marami. Yung 2 years na after ng pagsakop o sabihin pagtatangka ng Hamas na pasukin ng lupain ng Israel, at sila ay nag-murder ng mga naparami mga tao doon. After that date, hanggang sa mga panahon na ito, gaano karami na ang mga kaluluwang nasira, nawasak, at na homeless, hopeless. Kaya dumating sa point, parang 2 months ago yun, dumating sa punto na ang mga tao ay hindi na nag-aantay ng kanilang rasyon ng pagkain. Sino nakapanood sa inyo ng news, kanilang pinuntahan na mismo yung warehouse ng mga pagkain, pinasok ng mga taong nagugutom. Desperate ang mga tao sa pagkain. At dahil napupolitika ang pagrarasyon, sinasabi ng marami, dahil sa UN, dahil sa pagpigil ng Israel at marami pa mga kaisipan. Pero ang truth na hindi kayang tanggihan ng marami sa ating panahon, maraming namamatay sa gutom, nagkakasakit, nahihirapan, ang puso ay nababalisa, pero ang mga anak ng Diyos, sino sa gabi ito may kapayapaan? Kayang bang sabihin, salamat, ang biyaya ng Diyos ay gumagawa pa rin sa buhay ko. Hallelujah! Salamat, mayroong Diyos na lumilingap, kumakalinga, kahit na mahirap na ang buhay sa mga panahon na ito. God commanded light to shine. Sabi diyan, is the one who has shown in our hearts to give the lights of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. So na ang kalwalatian ng Diyos ay ma-revealed
sa magitan ng kanyang salita na dumating sa atin through Christ, dala-dala ang biyaya ng kaligtasan sa magitan ni Jesus, ay dinala ng Diyos ang mga mananampalataya into that light, sabi diyan, of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, ibig sabihin, ito ay isang napaka-inam na karanasan ng mga mananampalataya because hindi lahat ay nakaranas ng kalwalhatian ni Kristo sa magitan ng kanyang salita. Ibig sabihin, hindi lahat ay nakaunawa sa napakagandang plano ng Diyos sa limang araw. Mapalad kayo, kapatid, mapalad kayo. Na ito'y naunawaan natin na mayroong pa ring pagpapahayag ang Diyos. But unfortunately, hindi lahat ay naliwanagan ng ilaw. Hindi lahat ay nakita ng karunungan na mula sa Diyos. Kaya may mga tao na hirap maglingkod sa Diyos, may mga tao na hirap sumunod sa utos, sa mga panukala, sa mga ordinances, sa maraming instruction ng Diyos. Lalo na sa ating panahon. Pero para sa iyo na, sabi ni Pablo, sumilang sa iyo. Sabi diyan, ang Diyos ang nag-utos. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos na makita mo ang kanyang kalwalhatian. Sa gabi ito, sino may mga karanasan sa kalwalhatian ng Panginoon? Nais kong sabihin sa inyo, kapatid, sa gabi ito, kasama natin ang kalwalhatian ng Diyos. By His Word, hallelujah! At mayroong nangyayaring transformation. Mayroong pag-aayos, mayroong pagbabago na ginagawa ang Diyos habang tayo ay nabababad sa Kanyang presensya. Verse 15, balikan natin ating teksto. So, hindi lahat ay nakakita ng bagay na ito. Hindi lahat ay nakakaunawa ng mga plano ng Diyos sa ating panahon. Maraming tao ay gusto na lamang sana ay kapayapaan, kaayusan. Bakit hindi na lamang mga bansa ay magkaisa, magtulong-tulong para sa ikabubuti ng mga tao? Ang sabi pa nga sa news, ang rehimen na namumuno sa Iran ay hindi naman talaga, sabi ng iba doon, sila mismo ang nag-witness. Hindi naman talaga sila concerned sa welfare ng mga tao. Dahil kung sila daw ay mayroong malasakit sa bayan na ito, sa mga taong ito, matagal nang mayaman, matagal nang maunlad ang Iran because of sa langi, sa oil na meron sila. Pero ang lahat ng yun ay napupunta lamang sa mga pandigma, sa mga warfare. Imbis na tulungan ang mga pangailangan ng mga tao. Kaya tingnan niyo, di ba? Sa Dubai ay nag-bloom na ang economy, di ba? Dating isang disyerto doon sa may somewhere doon sa Dubai, na dating disyerto pero 30 years ago o after 30 years ay napakaunlad na isang syudad at napaka-modern ng lugar na iyon. Pero tingnan niyo yung the rest ng mga bayan, syudad sa Middle East, hanggat nandyan ang mga tao na namiminuno na mayroon lamang mga personal gain, interest, ay maraming kawawang mga tao, maraming nahirapan ng mga mamamayan. Sabi sa verse 15, datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang aklat ni Moses ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang mga puso. So there is a veil, a cover sa puso ng marami sa mga panahon na yon at hanggang sa ating panahon. At ito isang bagay na aking pinag-aalala din sa ating lahat. Na baka mayroon pa mga tabing ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, kaya hindi pa natin maibigay ng lubos ang lahat ng pagkakatiwala sa Diyos. Hindi natin lubos na ibigay ang ating lakas. Ang sabi ng kanyang salita, thou shalt love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sino sa gabi ito ang pinalakas physically ng Panginoon? Sino ang pinapalakas spiritually ng Panginoon?
ang kalakasan na yan ay magagamit para magpatuloy. Kahit gaano kahirap ang buhay na ito, may biyaya ang Diyos. Ako'y magpapatuloy na maglilingkod dahil mayroong malinaw na ipinakita ang Diyos. Mayroong malinaw, maayos. Mayroong bagay na mabuti na nag-aantay sa mga anak ng Diyos. At kung mayroong mang covering, mayroong mang veil, nandyan sa inyong mga puso, yan ang magiging dahilan para hindi mo lubos maranasan. And that's why, parang tila, sabi nga kanina, I would agree with that, hindi pa rin tayo sanay personally. Hanggang ngayon, nahihiya pa rin ba tayo maging expressive sa pagsamba sa Diyos? Nahihiya pa rin tayo umawit with a loud voice, with a cry. Cry with a heart crying for mercy. Hindi ko naman sinabi na sige maghiyawan tayo dito ng walang kabuluhan. Pero ang ating pagtataas ng ating mga tinig ay meron tayong reason, meron tayong nakikitang malinaw ng mga plano ng Diyos. Ang Panginoon ay napakalapit na in His glory. This vile body ay malapit nang i-transform ng Panginoon one of these days. Isang araw iiwan mo ng katawan na mahina, isang araw iiwan mo ng lahat ng pagdurusa, pain in your heart, lahat ng iyong damdamin na hindi maayos. Nang sabi ni Pablo, ito'y naalis. Ang tabing ay naalis. Dahil ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Dahil si Kristo ay na-revealed sa iyo sa mga panahon na yan. So there is a veil nakatakip sa mga puso ng mga tao. At baka sa gabing ito ay marami pang bagay na pumipigil sa atin mga kapatid. Ulitin ko yung sinabi ng pangalan Pastor Francolas ay Pastor Jolas Joint Fellowship. Sabi niya, kung kayo ay matagal na sa ministry, hindi na dapat kayong mahiyain magpahayag ng iyong confession. Dahil kung tayo nahihiya pa rin hanggang ngayon, isang araw, dati ang panahon, ikakahiya ka ng Panginoon sa kaniyang kalwalhatian. Ibig sabihin, hindi mo mararanasan ang great expectation or great glory na nag-aantay sa mga mananampalataya. Sa mga buong puso na naglilingkod sa Diyos. To be honest, this is my prayer lagi, longing. That this church may learn how to praise and worship the Lord. Hindi na tayo kailangan palagi sabihin ng MC na hindi ba umawit tayo, magpuri tayo. Dapat meron ng bumubuka lagi. Dahil ang Diyos ay nanatiling tapat. Sabi nga ng ating inawit kanina, na ang kanyang pagkatapat ay laging bago tuwing umaga. Great is their faithfulness, Lord. Bukas, may bago na naman biyaya ang Diyos. Sa makalawa, may bago na naman kabutihan ng Diyos. Sa ikatlo, pagdating ng mga araw, hindi naluluma ang kabutihan ng Diyos. It's about time, hallelujah, na matuto tayong mag-confess, magpahayag. Huwag na tayong mahiya na magpuri sa Diyos. Kung meron na, kung naalis ang tabing na yan, kung meron ng malinaw na biyaya na kumikilos sa iyo. Kung meron na tayong tinanggap na karunungan, kapahayagan na tama na mula sa Diyos. Kaya nga, sa mga manggagawa, hindi nyo maalis na kami ay malulumbay. Dahil sa kabila ng pagtuturo ng Espiritu ng Diyos, ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng kalooban niya, ng kanyang transformation na ginagawa sa buhay natin. Tayo ay nagpapadala pa rin sa mga deceiving ng kaaway. Mga young people. Kinausap ko isang brother. Sabi ko, hindi ba napakainam na, sabi ko, panganay ka pa naman, napakainam na ikaw ay mag-focus sa iyong pag-aaral, at kung may plano pa ang Diyos sa iyo, makapagtrabaho ka pa, napakainam na makatulong ka kahit paano sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang. Kaysa mabuo sa iyong panahon sa panliligaw sa labas, mapaaga pa ang iyong pag-aasawa,
ang responsibilidad ay hindi biro. 16 years old. Just pray for our young people. Dahil hindi na kayo, mga bata, sabi ko nga, sa mga elders, hindi na mga bata ito. Ito yung mga nasa ustong gulang na nakaunawa na ng kalooban ng Diyos. Ang kailangan na lagi silang akayin, laging ipanalangin sila, laging bantayan, palalahanan. At kung tayo naman ay palalahanan, laging mababang puso na makinig. Dahil isang araw, kapag hindi kayo nakinig sa pagtuturo ng Panginoon, ay anihin natin ang maraming struggle. Problema sa pag-aasawa na wala sa panahon. So, tingnan natin ang isang commission na tinanggap ni Isaiah. Isaiah chapter 6. Kaya nga ang ating paksa ay nagtatanong, ngayon, ano ang nakikita mo sa iyong sarili? Now, what do you perceive in yourself? Kung meron tayong malinaw na salita ng Diyos, malinaw din sa iyo kung paano ka hahakbang sa pananampalataya. Malinaw din sa iyo kung paano ka uusad sa iyong paglilingkod with perseverance sa iyong puso. Kanina nga medyo parang nag-iisip na ako. Nag-start tayo, ilan lang tayo, wala pa yatang 10. Dahil nagbabadya yung buhos ng ulan? Pwede. Dahil hindi maayos ang panahon. Pero niniwala ako mga kapatid, kung malinaw sa atin ang mga bagay na ito, hindi tayo papapigil. Hindi tayo papapigil sa mga gawa ng kaaway. Isaiah chapter 6 verse 8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. And he said, Go and tell his people, keep on listening, but do not understand. Now, tingnan niyo mabuti mga kapatid na ang Diyos ay hindi tumitigil because ang Diyos, He is a long-suffering God. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bayan. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga himalang bagay. Hindi ba yan ay karanasan din natin? Hindi tumitigil ang Diyos ng pag-aabot ng biyaya sa iyong buhay, sa iyong personal life, sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Laging merong provision ang Diyos. At hindi rin ang Diyos tumitigil ng pagtuturo, ng pangalan, ng pagpapaalala sa iglesia ito hanggang sa maranasan natin ang transformation. At hanggang sa maabot natin ang gustong abutin ng Diyos para sa ating mga personal life, sa ating mga sariling buhay, sa pananampalataya. Yan ang ginagawa ng Diyos even sa Israel. Keep on listening. Why? Because ang Diyos ay laging nangungusap. But do not understand. Because of the veil, because of unbelief. Keep on looking, but do not gain knowledge. Ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa kalagitnaan ng bayan ng Israel. Ang Diyos ay laging nangungusap through prophets. Ang Diyos ay laging may provision, laging may biyaya na akala ng bayan ay nakalimutan na sila ng Diyos. Kaya nung si Moises ay nagtagal sa taas ng Mount Sinai, ay nagpasimula silang gumawa ng gintong baka, ng guyang baka para sambahin ang sabi nila ang Diyos. Dahil sa Moses na ito ay wala nang, hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi ng mga taong ito. So ang sabi dyan, bagamat ang Diyos ay patuloy na gumagawa, they keep on listening, but, sad to say, wala silang nauunawaan. Ganyan ba ang ating pananampalataya? For almost 30, 40 years. Wala pa rin bang malinaw na nakikita tayo sa uling mga araw na konting hakbang na lang sa pananampalataya ay maaabot na natin ang dulo ng ating pananampalataya? Ha? Konting paglilingkod pa, konting pagparod parito pa, konting pagtitiis pa, ay malapit na ang translation. Ang transformation na napakalapit na. Hallelujah! Hayaan nating ma-fulfill ang maraming mga kasulatan
At kapag nangyari yan, ibig sabihin, napakalapit na ng araw ng iyong katapusan. And we will say goodbye sa sanlibutan ito sa maraming mga bagay. So patuloy ang Diyos na usap. Pero hindi makita ng mga tao because of the veil. Kaya, yun din ang aking inaalala. Baka kahit sa tagal ng panahon nandito tayo, hindi mo pa rin kilala ang iyong kapatid. Hindi mo pa rin kabisado ang galaw ng iyong kasama sa fellowship. Na dapat tayo ay mga malalalim ng relasyon. Di ba? Ibig sabihin, malalim ng fundasyon ng ating pagkasama-sama na kahit kaunting differences or kaunting mga bagay na kahinaan sa laman ay hindi ito makakapigil because meron ng malinaw na ipinapakita ang Diyos sa uling mga araw. Kaya tingnan niyo mabuti mga kapatid. May isang bagay akong gustong tingnan dito. Kaya oras ay 8 p.m. Ang sabi dyan, verse 10, make the hearts of these people insensitive. So nang dumating ang salita kay Isaiah, sabi ng Panginoon, sino aking susugo? Here am I, send me. So kailangan talaga ng Diyos ng tagapagdala ng kanyang mga salita para turuan ang bayan ng Israel. Kailangan pa rin natin ang mapagtuturo ng Diyos sa ating panahon. Salamat, mayroong fivefold ministry pa rin na itinatayo ang Diyos sa huli mga araw. Minsan iniisip ko, Panginoon, sa akin lang to ha, paano Panginoon pag kinuha mo na yung aming kuya? Pastor Joe, dahil meron ng, di ba? Pero naniwala ko na hanggat meron pang plano ang Diyos, ay hindi pa magpapahinga ang ating kapatid. Na meron pang gustong patunayan Diyos, meron pang gagawin ng Panginoon sa fellowship na ito one of these days. Let's be intact sa salita ng Diyos. Magbabad pa tayo sa presensya ng Panginoon. Magbabad pa tayo sa salita ng Diyos. Magpaturo pa tayo. Magpa-transform pa tayo. Hallelujah! Habang tayo ay tititig sa isang malaking salamin, sino ang inyo nakikita sa inyong sarili ngayon? Hallelujah! Mamaya tingnan natin ating pupuntahan yan mga kapatid. Because sa panahon na ito, at hanggang sa ating panahon, sa panahon ng Israel, hanggang sa ating panahon, mayroong mga talukbong, may mga bagay na pumipigil para hindi nila makita gaano kasarap ang mabuhay sa salita ng Diyos. Gaano kasarap ang mabuhay, maglingkod sa paanan ng Panginoon. Kahit may mga pagluha, kahit may mga karamdaman pa minsan, kahit may mga kahinaan sa laman. Sino sa gabing ito ang kaya magpahayag, napakasarap maglingkod sa Diyos. Napakatamis, napakasarap maranasan. Ang sabi ng awit, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Iparanas mo sa amin ang iyong kalakasan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, O Diyos. At ako'y sumasampalataya, kahit sa gabing ito, kayang gawin ito ng Diyos. Kayang iparanas sa atin ang mga kalakasan, ang mga bagay na ito na pinangako ng Diyos. Sinong aking susuguin? Sabi ni Isaiah, here am I. At alam niyo ba, ang daladala ni Isaiah, it is a blessing kung ang bayan ay sasampalataya sa Diyos, kung kaya tatanggapin ang mensahe. Pero ito ay hindi magiging blessing kung mayroong magiging veil because of unbelief, because of doubts. Kaya huwag kayong mag-doubt sa salita ng Diyos. Huwag kayong mag-iisip na, baka hindi pa itong kalooban, baka hindi pa ito yung mga panahon. Kaya yung mensahe last Wednesday, may mga delay, may mga bagay na hindi pa, parang tingin natin, hindi pa nagiging maayos. Pero kung tayo ay magpapatuloy lang, mga kapatid, pagod na ba tayo sa fellowship? Huwag nawang mangyari. Dahil sa fellowship na ito, may pumapanawag na espiritu na mula sa Diyos, pumapanawag ang kanyang kalakasan. Hindi man tayo, pero meron, sabi nga no Sunday, may mga inaabot dyan ng Diyos. Kung ayaw natin, kung may mga doubt tayo sa puso, pero meron dyan, hallelujah, meron pa rin pinupuntahan ng Diyos. Meron pa rin inaayos, meron pa rin tinatransform ang nabuhay ang Diyos. Meron pa rin ginagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. Sabi dyan, make the hearts of these people insensitive. So, ibig sabihin, kapag nagpatuloy ang bayan sa unbelief, ang Diyos mismo, ang gagawa ng dahilan o ng paraan, ng daan, para ang bayan na ito ay manatiling
insensitive sa salita ng Diyos. Make the hearts of these people insensitive. Sa Tagalog, patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Why? Bakit ganun ang Diyos mangusap? Dahil nga mayroong tabing. You see? Kaya minsan wag tayo magtaka kung bakit Panginoon, ang tagal ko na naglilig ko sa iyong gawain. Pero hindi ka pa makita ang iyong kalwalhatian. Why? Because of your unbelief. Dahil minsan maaring ikaw ay may doubt. Papunta ba ako sa church? Atid ba ako ng gawain? Pagod, katawan. Diba? At marami pang dapat ayusin sa bahay, marami pang lilinisin, huhugasan, lalabahan, maraming mga bagay. At ang Panginoon ay gumagawa ng daan para kahit ikaw ay matagal ng panahon na naglilingkod, hindi mo pa rin maranasan ang kalwalhatian. Kaya ang sabi dyan, make the heart of these people insensitive. Ibig sabihin, ang Diyos na nagpapahintulot minsan, their ears dull, and their eyes blind, so that they will not see with their eyes. Tingnan niyo mabuti mga kapatid ha, kahit pa tayo magstay sa loob ng gawain, kung meron tayong mga bagay na iniingatan pa sa ating mga puso, hindi natin ma-enjoy ang kalwalhatian ng Panginoon. While the rest ay nagagalak na sa presensya ng Diyos, habang ang iba ay may pagluwa na, habang ang iba ay inaabot na ng Panginoon. Tanungin ko kayo, kailan kayo huling umiyak sa Panginoon? Kailan kayo naging, Panginoon, di ba yung natin kayo na, so desperate, Lord. Kailangan ko ang iyong lingap sa buhay ko, sa aking anak, sa ating mga bata. Kaya nga sabi ko one time, nagpaalala ako, huwag nating hayaan ng mga bata, 6 years old, 7 years old, pinababayaan nyo na bababad sa social media. Ang kanilang mga kaisipan ay napupuno ng maraming mga evil spirits. Lumalaki yung mga bata na matigas ang ulo, sawayin, hindi natututong sumunod sa magulang, sumasagot at age 8 years old, 9, 10, sumasagot. Ayaw makinig sa mga turo, ayaw makinig sa mga paalala. Why? Because maraming mga bagay sa lupa na kanilang na-absorb sa magitan ng social media. Kaya, totoo yun mga kapatid. Nasa huli lagi ang pagisisi. It's too late. Sometimes it's too late. Because hindi tayo nagbantay. Hindi tayo naging maingat. Sabi dito, and their eyes blind so that they will not. So ang Diyos na mismo ang nagpapahintulot para hindi mo makita ang kalwalhatian. Hear with their ears, understand with their hearts, and return and be healed. So ibig sabihin, ang Diyos ay nagsusugo ng salita, pero kahit gaano kasarap ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, kung meron kang unbelief at doubt sa puso mo, hindi mo maa-absorb. While God is increasing His work, while the Lord is abounding in all goodness sa kanyang salita, pero tayo ay hindi tayo maka-move on. Wala tayong karanasan sa mga lakas, sa mga biyaya na ito ng Diyos. Why? Dahil ating mga mata ay natatakpan, sabi diyan, ating mga tainga ay hindi tayo makarinig. Para daw, sabi ito, baka daw makita natin at marinig at maunawaan ng ating mga puso at tayo manumbalik sa Diyos. So that happens in Israel nang sila ay manatili sa murmuring, sa maraming kasalanan, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa hindi pakikinig sa mga salita ng Diyos. Ang Diyos nang gumawa ng paraan para hindi nila makita ang kalooban ng Diyos. Subalit sa ating panahon, kung ating naunawaan ang commission na ito ni Isaiah, na ang Diyos mismo nagpapahintulot ng mga talukbong sa mga mata because dahil na rin sa ating katigasan ng ating mga puso. Pero sa gabi ito, ay hayaan natin na tayo ay mapuno lamang ng salita ng Diyos. Alisin pa ng Panginoon ang mga pumipigil, ang mga tabing sa ating paningin. Baka hindi nyo lang nadidiscern ang inyong mga tawag niyan, pagiging mahiyain ay nagiging tabing na pala. Diba?
Kasi mahihain tayo, ayaw natin mag-raise ng ating voice, hindi nga tayo maka-amen minsan. So it's about time mag-step up tayo sa pananampalataya. Matuto tayong mag-confess, mag-express. So maalis ang mga tabing na ito sa ating mga puso. Because sabi sa verse 16, balikan ang ating teksto, nevertheless, when one turns to the Lord, kapag daw mayroong nanumbalik, kapag ang isa ay nanumbalik sa Panginoon, the veil is taken away. Kapag daw tayo nanunumbalik sa salita ng Diyos, kapag tayo ay bumalik sa kalooban ng Diyos, paano ba malalaman ng isa ay bumabalik sa kalooban ng Diyos? Siya ay nagpapaubaya sa lahat ng bagay. Hindi siya nagpapapigil sa kanyang mga pangangailangan. Because minsan, kapag walang-wala na tayo, hindi nang dahilan para hindi tayo makaparoon sa gawain ng Panginoon. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Ibig sabihin, kaya palang alisin ng Panginoon kung tayo ay magtitiwala lamang. Panginoon, alisin mo yung doubts, alisin mo yung kawalan ng pananampalataya, alisin mo yung kahinaan ng loob. Sabi ng Diyos kay Joshua, be encouraged. Hallelujah. Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa, magpatuloy ka kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay may magagawa sa iyong mga dalangin, sa iyong mga pangailangan. Ang Diyos ay malakas, hallelujah, na magpapalakas sa iyong kahinaan sa laman. Sa panahon ng mga karamdaman, hindi papipigil ang biyaya ng kagalingan because you believed. Because malinaw sa iyong mga mata, sa iyong puso, ang Diyos ay malapit sa akin. Hallelujah! Ang salita ng Diyos ay nasa aking mga puso. Siya ay mabiyaya. Siya ay naglagay ng biyaya. Siya ay nagbigay ng kalakasan sa iyo. Ang susi lang pala ay kailangan bumalik. When one turns to the Lord, ang Panginoon ang siyang bahalang mag-alis ng mga talukbong, ng mga ulap, ng mga bigat, ng mga doubts sa ating mga puso. Verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung narito ang Espiritu ng Panginoon, then meron ditong kalayaan. Then, be free. Habang tayo ay sumasalamin sa salita ng Diyos, ano ngayon ang inyong nakikita sa inyong sarili? What do you perceive in yourself? Tayo na bumalik na sa salita ng Diyos, tayo na sumampalataya sa mensahe sa ating panahon, masasabi mo ba sa gabing ito na wala nang ibang mensahe pa? Wala na ibang kalooban ng Diyos, kundi itong makita ko ang kanyang kaluwalhatian. Wala nang ibang mabuti pang bagay sa libutan. Wala nang tawag niyan, wala nang mas mabigat pa sa iyo. Kundi timbangin natin, mas mabigat, mas matimbang sa atin ang kaluwalhatian na nag-aantay. Kaya dagdagan pa ng Diyos ang ating mga puso na maging mapanalanginin at maging mapaghanap sa Diyos. Mag-desire pa tayo ng kalakasan mula sa Diyos. Mag-desire pa tayo ng kapangyarihan dahil pangako yan ng Panginoon. Mag-desire pa tayo ng kapangyarihan, ng kagalingan, kalakasan sa Espiritu. Hallelujah! Ang sabi nga sa isang brother, hindi ako niniwala na hanggang dyan lang ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Meron ka pang magagawa sa tulong ng Panginoon. Hallelujah! Kaya mo pang abutin ang gustong iabot ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa ito yung dulo ng ating paglalakbay. Hindi pa ito yung peak ng ating ministry. At habang tayo sumasalamin, ano yung nakita niyo sa inyong sarili? Puntahan natin yan. Sabi ni Pablo, but with unveiled heart, unveiled face, or unveiled heart. Ang sabi ni Pablo, atin nakikita na malinaw.
with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Ang sabi ni Pablo, ang veil na ito was done away in Christ. That means kailangan natin ang kapangyarihan ni Kristo, kapangyarihan ng kanyang salita sa buhay natin para maalis ang maraming talukbong. At tayo ngayon ay maharap sa isang malaking salamin, spiritually speaking. At ano natin nakikita? So atin muna puntahan ito, Ephesians chapter 1, bago natin tuloy ang bagay na yan. Ephesians chapter 1. Dahil ito yung gustong puntuhin ni Pablo sa mga tumanggap kay Kristo. Verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So sa magitan ni Kristo, of course, sa magitan ng Diyos, nung sabi ni Pablo, ng Diyos na ito, who is in Christ, who is the image of the invisible God, na siyang mabigay sa atin ng spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So kapag naalis ang veil, merong tama na wisdom, merong tama na kapahayagan na darating mula sa Diyos at makikita natin malinaw ang mga plano ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. So napakahalaga niyan, mga kapatid, na ang ating mga puso ay nakakaunawa, nakakita ng biyaya ng Diyos. So that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Once the eyes of your heart were enlightened, ang makikita mo ay ang kalwalhatian ng iyong pag-asa, ng iyong pagkatawag. Ibig sabihin, matutuon ang iyong kaisipan doon sa mga makalangit na bagay. Doon sa kalwalhatian. Hallelujah, nag-aantay sa mga banal. At ang sabi diyan, what is the boundless greatness of His power toward us who believes? These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ. So without Christ, the veil, ang veil na ito ay manatili, hindi maalis. Kung wala ang biyaya ng Diyos sa iyo, kahit abutin ka pa ng 50 years sa gawain ng Panginoon, ugod-ud ka na, hindi mo makikita yung kalwalhatian. Hindi mo makikita yung mabuting plano ng Diyos because marami pang tabing, marami pang pumipigil sa iyong puso. Pero sabi niya ni Pablo, na ito'y ginawa sa magitan ni Kristo when He raised Him up from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. So nang maalis itong veil, anong pinakita ni Pablo? Ang kapahayagan ng kaalaman patungkol kay Kristo ay ating tinanggap. Tinanggap na ba natin, mga kapatid, ang kapahayagan patungkol kay Kristo? Nakita na ba natin ang kalwalhatian ng Diyos in Christ? That all the fullness of the Godhead dwell in Christ. Kaya kung paanong mayroon si Kristo, o mayroong kalwalhatian ng Diyos, ay mayroong higit na, o mayroong ding ganong kalwalhatian ng Panginoon. Na kapag tayo haharap sa Kanya, ang nakikita natin ay ang kalwalhatian na ito ng Diyos na nakay Kristo. Ang sabi diyan, tatanggap tayo ng kapahayagan because the veil was taken away at magiging malinaw sa atin ang plano ng Diyos. Anong sabi doon? Upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa. Because kapag mayroong veil, hindi mo malalaman kung gaano kahalaga ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo at kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa buhay mo at kung paano ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Hindi mo yan makikita because of this veil. Because of unbelief or because of sin. Kapag ito'y naalis, ang sabi dyan, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa. Sa gabi ito, by the grace of God, kaya nyo bang sabihin
na nakikita ko ang napakasarap na plano ng Diyos. Habang nagliliparan ang mga missile, nakikita ko ang kalwalhatian ng Diyos. Habang na-fulfill ang maraming kaganapan ng Scripture, nakikita ko ang malapit ng panahon. Nasasalamin ko ang kabutihan ng Diyos ay hindi pa tapos. Hallelujah. So the veil must be taken away. Magpatuloy lang tayo sa sumampalataya kay Kristo na sa magitan niya, lahat ng kapangyarihan ng kaaway ay pinaluhod ng Diyos. Kaya nga sa panahon ni Jesus, ang Kristo ay nasa lupa pa, ang mga demon spirit na kanya nakaharap, sabi, di ba? Wag mo muna kaming pahatulan, sabi ng mga evil spirit. Naparito ka pa para kami ay ihulog na sa dagat-dagatang apoy, hatulan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sige, doon muna kayo sa mga baboy. Dahil hindi pa panahon para hatulan ng mga demonic spirit. So, ibig sabihin, nakakilala sila kay Kristo na anak ng Diyos na buhay. Na siyang sa magitan niya ay tatamuhin ng mga mananampalataya ang pangako ng Diyos, ang mga mana na tatanggapin ng mga mananampalataya sa uling mga araw. Na kung wala siya, hindi natin, sabi natin MC kanina, kung wala ang biyaya ng Panginoon, wala rin tayo sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. So upang makita natin malinaw, the veil must be taken away. Dalangin ko sa gabing ito, kung meron pang mga pumipigil sa atin, meron pang talukbong, the veil must be taken away para makita mo, habang ikaw ay sumasalamin, makita mo ang kalwalhatian, ang kasarapan ng presensya ng Diyos. Maging realidad na sa atin ang sinabi ni David, that in the presence of the Lord there is fullness. Wala nang ibang kagalakan pa kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Nabababad ka at merong transformation na ginagawa ang Diyos dahil alam mo, ang mga kahinaan ay inaayos, tinatapyas. Ang mga pumipigil, ang mga talukbong, aalisin ng Panginoon, ipapakita sa iyo isang malinaw na mga bagay. So, nung pinapakita ni Pablo, so magitan niya, ay tinanggap natin ang mana. Ano yung mana niya? Na may kinalaman sa ating kalwalhatian. So it's about glorified body na promise ng Panginoon. So that, ulitin ko lamang, you will know what is the hope. So pag naalis ang tabing, makikita natin ang pag-asa na ito. Sa gabing ito, dalangin ko na nariyan kayo sa pag-asa na yan. Dahil kapag wala kayo sa pag-asa na yan, uuwi tayo sa ating mga bahay mamaya, malungkot na naman tayo dahil sa maraming mga suliranin. Pero sa gabing ito, kahit nandyan ang mga problema, tumatayo ka sa biyaya ng Diyos. Kahit may mga pangailangan pa, alam mo, ang Diyos, ang biyaya ng Diyos ay hindi ka pagkukulangin sa mga panahon na ito. Kahit may mga tangkaang kaaway na ikaw ay gupo, karamdaman man yan, kahinaan ng laman, mga may gulang na lalo na, pero alam mo sa iyong sarili, hindi ka pababayaan ng Diyos. So that you will know. So mayroon kang makikitang malinaw na pag-asa ng pagkatawag sa huling mga araw na ito. Ang sabi ng isang vlogger na napanood ko, kahit man siya, sabi niya, ito'y lubhang nakakabahala yung mga nangyari daw sa ating panahon. Mayroon siyang konting knowledge sa scripture, sa kasulatan. Pinapakita niya na ito ay mga propesiya. So somehow, meron siyang kaunting nasisilip na kalwalhatian, pero hindi malubos. Because hindi naman siya mananampalataya. Pero sa atin, nakakita ng malinaw. Hindi naman tayo nag-i-enjoy, hindi tayo masaya sa nangyayari, pero tayo ay nagagalak because it is happening before our eyes. Ang kalwalhatian na ito na nag-aantay sa iglesia ay nasa ating harapan ngayon. Ang kailangan lang maalis ang mga tabing para hindi ka na mapigilan sa iyong pagpupuri sa Panginoon. So ano ngayon ang inyo nakikita? Ano ang inyo nakikita sa inyong sarili? Sabi ni Pablo, we all, tayong lahat, mga mananampalataya, beholding in a mirror.
So sa ating pagharap sa salamin, ano yung ating nakikita? Ang ating mga sarili pa rin bang pagmumukha? Excuse me sa word. Ibig sabihin, yung sarili pa rin ba nating aura? Yung sarili pa na, yung tayo pa rin ba na dating matigas ang ulo? Yung dati pa rin bang sawayin sa salita ng Diyos? Pero ngayon bang ating nakikita ay ang biyaya ng Diyos, ang kaluwalhatian. Because sabi ni Pablo, with unveiled face, ibig sabihin niya, unveiled heart, ating puso ay na-enlighten na, malinaw sa iyo ang plano ng Diyos, malinaw sa iyo ang mga bagay na gagawin pa ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi mo pa naabot ang divine loves, mayroon pang panahon, magpatuloy ka lamang. Kung hindi mo pa naabot ang brotherly love, magpatuloy ka, may panahon pa, may konting panahon pa. Kung kulang ka pa ng karunungan, sabi ni James, kayo ay maghanap o kayo ay humingi sa Diyos at ang Diyos ay magkakaloob. Kung kulang pa tayo ng patience, may panahon pa. Manalangin, magpatuloy lang sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang sa maging malinaw ang lahat, sabi ni Pablo, we all, with unveiled face, beholding as in a mirror. Ano ang nakita ni Pablo? Anong gustong sabihin sa mga mananampalataya? With unveiled face, hindi mo na nakikita ang iyong sarili. Ang nakikita mo ay ang kalwalhatian na plano ng Diyos para sa iyo. Ibig sabihin, wala nang tumatakip with unveiled face. Wala nang tumatakip, wala nang pumipigil para makita ang plano ng Diyos. Ang nakikita mo ay ang sarili mo na ano? Na nagtatransform. By the grace of God, sa ating pagpapatuloy, sa mga gathering, sa mga fellowship, sa patuloy na pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos, nagkakaroon ng transformation. Hindi mo na nakikita ang iyong sariling kalooban. Ang nakikita mo na ay ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, tama yung sinabi niya, balikan natin to. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation. Ibig sabihin pala, kapag tayo ay humaharap sa Panginoon, ang atin nakikita ay ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang karangalan. Hindi na natin makita ang ating dating pagkatao, yung dating masuwayin, dating mahina. Ang nakikita mo na ay ang malakas na Kristo sa buhay mo. Because ang new creation dito speaks of Christ. The new creation speaks of the Lord. Hindi na natin nakikita ang ating mga hungkag na mga puso, na mga masyado tayong madamdamin noon, masyado tayong mahina ang loob, masyado tayong parang wala tayong pag-asa sa buhay na ito. Pero ngayon kapag tayo sumasalamin, ang nakikita natin ay ang transformed image. Hindi na yung dating ikaw, kundi nakikita mo ay ang mabuti na gawa ng Diyos. Saan? Sa buhay mo, of course. Malinaw na sa iyo kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Sa gabing ito, sino ang mayroong nakikitang malinaw na Panginoon, alam ko isang araw, palalakasin mo ako sa pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Panginoon, alam ko, one of these days, malalagpasan ko itong mga kahirapan na ito, mga bagay na ito na pumipigil. Alam ko, ako'y dadalhin mo sa mas mataas pa na dako para ipakita sa akin ng mas malinaw na ang mahinang katawan na ito ay iyong palalakasin. Sino sa atin nauuhaw pa sa karanasan ng kalakasan ng Diyos, mga kapatid? Nauuhaw pa ba tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? Oh, we're longing for that day na isang araw ang anumang ating sabihin ay pangyayarihin ng Panginoon because naalis na ang mga bagay na tumatakip sa ating pananampalataya. Isang araw ay dadalhin natin, sabi pa nga ng awit, isang araw ang pananampalataya ay magiging isang realidad, magiging isang tawag diyan, magiging genuine na karanasan. Hindi lang siya pananampalataya lamang, kundi yung sinampalatayan mo ng kagalingan isang araw ay gagawin ng Diyos. Yung sinasampalatayanan mo na Panginoon, pararanasan mo pa kami ng
kahit papaano ay maging, yung bang hindi mo na maranasan ng mga kagipitan. Sino sa inyong mayroong mga ganong dalangin? Yes, kayang gawin ng Panginoon yan. Isang maluwalhati na kalagayan, isang mapayapang tahanan, buhay, isang maayos na panahon na mula sa pangailangan ay dadaling ka ng Diyos sa lubos at lubos na kasaganaan. No. Hindi lang material. Posible yan, pero kasaganaan ng kalwalhatian ng Espiritu. Malaya sa lahat ng bagay, malakas sa lahat ng bagay, at hindi mo na nakikita ang iyong sarili naggapian sa mga panahon na yan. Kaya ngayon, ulit yung aking tanong, ano ang inyong nakikita sa inyong sarili ngayon? Tingnan niyo ang inyong sarili sa salamin ng kalwalhatian ng Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Ang nakikita ko sa salamin ay hindi na yung ako dati. Hindi na yung ako yung laging marunong sa salita ng Panginoon. Yung laging nangunguna sa kalooban ng Diyos. Yung laging mas marunong pa sa mga manggagawa. Laging mas naunguna sa mga magulang, hindi nakikinig sa mga may gulang, sa mga matanda. Well, I just pray. Atin punta ng Romans chapter 8, we will close. Sabi ni Pablo, Romans 8, verse 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala. So alam natin ang kanyang biyaya sa bagay na yan. The foreknowledge of God. Ay itinilaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kaya sabihin ni Pablo, we all looking in a mirror, so sumasalamin tayo lahat. Do you believe, church? At ang nakikita natin ay ang larawan ng Panginoon. Di ba? Hindi na ikaw, hindi na yung sarili mo. Ang nakikita mo, sabi dyan, itinalaga ka para maging katulad na larawan ng kanyang anak upang siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya kapag tayo ay sumasalamin sa salita ng Diyos, ang nakikita natin ay ang Panginoon, ang larawan ng Panginoon, ang kalwalhatian, ang majesty of God, ang kabuuan ng plano ng Diyos, ang tapos na plano ng Diyos, ang kaganapan ng lahat ng pangako ng Panginoon. Nang sabi niya, kung saan man ako pumaroon, duroon din kayo. Ang sabi ni John, we shall see Him as He is, and we shall be like the Lord. Pero isang bagay na mabuti ng mga kapatid, it seems like, sabi ni Pablo, kahit wala pa yung panahon na yon ng pag-agaw, because yan ang ultimate goal ng gawa ng Diyos. Kahit wala pa yung panahon ng pag-agaw, ngayon mismo kaya mo makita ang kalwalhatian ng Panginoon. We are all, sabi diyan, we all looking. Now, bago tayo magtapos, ayaw kong palagpasin ito. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng beholding us in a glass sa Greek word? Tingnan niyo. Ibig sabihin niya, to mirror oneself. So, ang ibig sabihin niyan is to see reflected. Sa natural na pagsasalamin, hindi mo makita ang iyong sarili. Tama po ba? Tama po, mga kapatid? Nang sinabi ni Pablo, beholding us in a glass, to mirror oneself, sabihin, ikaw mismo yung nagsasalamin, pero hindi mo nakikita ang iyong sarili, ang nakikita mo ay ang image of Christ. So you see? Kaya wala na rito yung panahon na ikaw ay yung dating ikaw, sabi nga ni Pablo. It is Christ who lives in us. It is God sa magitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa atin, ito yung ating nakikita. Ito yung ating nauunawaan. At kahit man yung pagtingin mo sa kapatid, hindi mo na siya makikita ayon sa kanyang dating kalagayan. Because siya ay tinawag ayon din sa larawan at wangis ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kahit pa may mga kahinaan pa siya, kahit pa nagkukulang pa siya sa iyo, ang dapat na makita mo ay ang kalwalhatian ng Diyos na nasa Kanya. Anong ating kailangan gawin sa mga panahon ng kahinaan? Ipanalangin ang isa't isa.
Iluhod sa Panginoon. Kahit man ang ating sarili, unahin na natin ating sarili. Bago ang iba, lagi natin sabihin, Panginoon, ako'y lagi nagkukulang. Kailangan ko ang iyong lingap. Kailangan ko ang transformation na mula sa iyo. Kaya nga sabi dyan ni Pablo, di ba ating tuloy sa pagtatapos? Beholding as in a mirror the glory of the Lord, are, sabi dyan, being transformed. Kapag ikaw ay sumasalamin sa harapan ng salita ng Diyos at ang nakikita mo ay ang iyong sarili pa ring gawa, ibig sabihin, wala pang nangyayaring transformation. Ikaw at ikaw pa rin ang nakikita mo. Pero sabi ni Pablo, beholding in a mirror the glory of the Lord, being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Kaya hindi natin, sabi nga ulitin ko, hindi natin mamaliitin ang mga ganitong gawain ng Diyos. No. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit sa kasimplihan ng gawain na ito, mayroong transformation na ginagawa ang Diyos. Mayroong mga nababagong buhay. Hallelujah. Mayroong mga pinalalakas. Mayroong mga pinatitibay dyan. Hallelujah. Mayroong dyan mas malinaw, mas lumilinaw pa ang nakikita sa uling mga araw. Magdalangin na lang tayo sa isa't isa, mga kapatid. Patuloy pa tayong magdalanginan sa isa't isa. Ating pangalalayan ng isa't isa. Sabi nga ni Pablo, kayo na mga may gulang na, kayo na mga malakas sa espiritu, kayo na mga spiritual. Pinagpala ng karunungan. Ay huwag niyong hayaan na ito ay hindi makaabot sa mga nangangailangan. Pagpalain ng Diyos sa bawat isa at dalahin ko sa gabing ito, higit pa natin makita ang kalwalhatian ng Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, muli po kami ay nagbabalik sa iyo ng pasalamat sa gabing ito. Pinupuri ka namin sa iyong mga gawa sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang maliit na bahagi na ito, Diyos. Inaakala ko na magiging mabilis ang bahagi na ito, Panginoon, saba't ikaw ang siyang nagbibigay ng iyong salita, O Diyos. Kahit hindi sa aming mga sariling mga plano, O Diyos, kundi ang iyong plano, ang iyong counsel. Sabi ng iyong salita, shall stand. At tinuruan mo kami, Panginoon, na huwag kami magtiwala sa aming mga sariling karunungan, O Diyos. Ikaw ang aming karunungan, ikaw ang aming wisdom, ikaw ang aming pag-asa. Nabubuhay kami sa uling mga araw na mga tao ay walang alam, walang kamalayan. Maaring may nasisilip sila sa iyong salita ng mga kaganapan. Pero kung paano ipahayag ang Diyos sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus, kung paano itaas ang anak ng Diyos na buhay, kung paano siyang kilalanin as Lord, as Master, katulad ng isang binatang mayaman, Panginoon, na sa pag-aakala niya na siya'y nakakagawa ng isang kalugod-lugod sa iyong harapan by following the 10 Commandments na ibinigay sa lumang tipan. Pero ang kanyang puso ay nagtataglay ng care or ng pagmamalasakit sa mga bagay sa lupa. And that's why nahirapan siyang sumunod sa iyo, Panginoon. Maaring may nakikita ang mga tao, maaring sabihin na marami na sila rin naman ay kumikilala sa Diyos. Pero ibang bagay, Panginoon, na kapag ang puso ng tao ay naliwanagan sa iyong kalwalhatian. Kapag nabuksan ang mata ng kanyang puso, ay makikilala niya, makikita niya ang kalwalhatian ng Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pagpapakilala, pagpapahayag. Bayaang ikaw ang siyang masaulian ng lahat. Papurit pa salamat. Humingi pa kami ng kahabagan mula sa iyo, Diyos. Palakasin mo pa kami, patibayin mo pa kami
sa pananampalataya. Alisin mo, Panginoon, ang mga tabing. Alisin mo ang mga talukbong. Nais namin makita ang iyong mabubuting plano sa uling mga araw na ito. At kami patuloy na nagpapakumbaba sa iyong paanan. Patuloy kaming humihingi ng biyaya pa ng kalakasan mula sa iyo. Lord, may you bless your word, bless your church sa gabing ito. At kung mayroon man, Panginoon, naka-join sa aming private room, private service, Lord, may you bless their hearts, may you bless their life, Lord, at yung pang pagkaloob ang nasa ng kanilang mga puso. Sa iyo, Panginoon, ay aking binabalik ang mga papurit. Pasalamat, kadakilaan ay sa iyo lamang sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen and Amen.